Kumusta ka, adventure? Muli, pinapanood mo na naman si Ron TV. At ako yon, si Ron TV. So, ano ba meron? Napahinto lang ako dito sa isang gilid ng kalsada. So, nandito ako bali sa Valenzuela People's Park. So, yan. Tumabi lang ako saglit sa kalsada. Yan. So, ano ba ang problema? Bakit ako gumilid? Kasi naramdaman ko itong binili ko na Hero Shock, yung front shock na ikinabit ko dito sa aking motor na si Baby Orange. Naramdaman ko na parang lumalagotok siya. So ngayon nung sinalat ko siya, basa siya. So meaning maaaring nag-leak yung langis niya. Ayan guys. So dito yung sinasabi ko sa inyo, yan. Nasalat ko siya dito sa ilalim banda. Ayan. Ayan o. Oh no! Basa. Ayan. Kita nyo? Basa. Hindi ko alam kung saan, parang pakiramdam ko may tumatagas. Pero kasi nung una napansin ko na parang dito may langis. Laging may langis dito. So kahit punasan ko, nagkakaroon pa rin ng langis. Ayan o. Ayan. Kita nyo? Ayan o. So ngayon, nabahala ako bigla. Ayan o. May langis siya. Nung nakaraan, pinunasan ko na yan. Nung winashing ko nung nilinis ko tong motor, pinunasan ko na yan. So, ayan. Nagtaka ko. Bakit nga may ganyan? So, hindi ko na lang masyado pinansin. Kasi may pasok kasi ako. Sa alis na ako nun eh. So, pinunasan ko na lang siya. Pero, ngayon, naramdaman ko, lumalagotok siya. So, lumalagotok. So, ngayon, duda ako na baka mamaya, wala nang langis, baka wala nang oil ito. So, hindi ko alam kung ano ba nangyari dito. Pauwi pa naman na ako. Siguro pag uwi sa bahay, check ko na lang siya. Pero sa ngayon, titignan ko kung kaya pang ibiyahe. Pero tingin ko naman kaya pang ibiyahe. Siguro magdadahan-dahan na lang ako. So sisikapin kong makauwi kasi anong oras na. At ayan, tingin ko palyado na itong ating Hero Shock. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Siguro yun. So pagdating sa bahay, siguro tignan ko kung kaya ko siyang baklasin ko siya ngayon. Ibabalik ko na muna yung stock. Babalik ko na muna yung stock kasi hindi pwedeng wala akong gagamitin motor kasi quarantine ngayon, ECQ ngayon, may pasok ako. So hindi pwedeng mapending ako sa bahay. So ayun. So update ko na lang kayo pag uwi sa bahay. Salamat. So guys, pinunasan ko na kanina to, pero binomba ko lang ng konti, may lumabas na namang langis.
yun nga guys, no, dahil doon sa pangyayari na yun kagabi, yung parang merong langis na tumatagas doon sa ilalim ng aking front shock, ay nag-decide na ako na tanggalin na lang muna itong Hero front shock dito sa motor na si Baby Orange. Ayan, ayan siya. So, yun. So, nag-decide ako na tanggalin na lang muna kasi for safety ko na rin kasi syempre pag bumabiyahe ka hindi pwedeng hindi secure ang pakiramdam mo. Kasi yun parang mararamdaman mo kasi siya kapag yung magbe-brake ako, bigla akong hihinto, ganyan. So parang naririnig ko na parang lumalagotok itong Hero front shock. So sinalat ko yung ilalim nung yung caliper, yung sa may preno. Tingin ko hindi naman doon ang gagaling yung langis. Malakas ang kutob ko na yung langis na nasalat ko doon ay naglilik mula doon sa front shock. So hindi ko lang masabi kung saan doon naglilik yung langis. Pero yun nga, tatanggalin ko na lang muna siya at ibabalik ko na lang muna itong aking stock. Itong stock na front shock. So good thing na hindi pa to nagamit ng pinsan ko at hindi pa niya to naikabit sa kanyang motor. Kasi wala rin naman siyang time pa. So ayan. Bali nagamit ko lang itong front shock na to. Kinabit ko kasi to mga bandang early January. At ngayon ay August na, so mga 8 months ko na siyang ginagamit. So I think sulit naman na siya. So tingin ko naman sulit na rin siya. Kaya lang kasi hindi natin pwedeng isakripisyo yung ating kaligtasan pagdating sa mga ganitong bagay. Yun. So ngayon babaklasin ko yung front shock, yung Hero front shock, babaklasin ko siya. At ibabalik ko na lang muna ito. So tara, samahan niyo ako.
So, yun guys, disclaimer lang. Hindi ko gustong siraan itong Hero Prawn Shock. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na possible na kapag ganito ang shock ninyo ay possible na kung ano yung naging problema ko, yun din ang magiging problema ninyo. So, hindi ko sinisiraan ng Hero Prawn Shock. Hindi ko talaga siya gustong i-vlog na ganito. Actually, nung ikinabit ko to sa motor, nagpaplano ako nun i-vlog ito na kung paano siya o kung gaano siya kaganda na ginamit ko siya. Pero since na-experience ko nga ito, na nag-leak siya at lumagutok siya, yun na yung naging review ko para dito sa Hero Prawn Shock na to. So, ito sa may-ari, sa company ng Hero Prawn Shock, pagpasensyahan nyo na ako kung ganito ang review. Hindi naman ako galit dahil na nagkaganito itong aking shock na binili sa inyo. Gusto ko lang sanang iparating din sa inyo na kung ito pala ay napipihit, baka may tendency na delikado ito sa mga nagmumotor. Naging ano rin to sa akin, parang wake-up call din na maghinay-hinay sa pagmamodify ng motor. Ito yun. Nangihinayang talaga ako kasi ang ganda nito. Maganda siya. So, bali nagamit ko siya sa mga rides namin. At naging kasama ko siya sa mga biyahe na aking pinuntahan. At sa pang-araw-araw na aking biyahe ay nagamit ko talaga itong Hero Prawn Shock. At yun, ngayon lang ako naglabas ng review regarding this kasi nga na-experience ko na nag-leak siya. Nag-leak siya dito. Ayan. Napipihit kasi siya eh. So yun, hanggang dito na lang guys itong vlog na to. At sana sa mga susunod na vlog pa ay magsama-sama tayo. Kung may natutunan kayo sa vlog na to at na unawaan ninyo yung experience ko, sana mag-iwan naman kayo ng like at na mag-subscribe naman kayo sa akin.